Kumusta? Ako si Abby, ang online na avatar na tumutulong kay Chris sa mga buod ng pagsusuri mula sa bawat isa sa iyong mga klase. Maligayang pagdating sa Class 3 QuickBooks Online na buod ng pagsasanay. Sa huling klase, natutunan namin ang tungkol sa pangunahing pahayag ng pananalapi at pangunahing mga entry sa QuickBook. Sa Klase 3 kasama si Chris, magsasanay kami ng higit pang mga entry sa QuickBook at titiyakin na mahahanap mo ang iyong trabaho at ayusin ito kung kinakailangan. Kapag pinupunan ng isang screen sa QuickBooks, maaring kailanganin mong gumawa ng account o kategorya o item kung wala pa ito. Ang isang halimbawa ay maaaring kapag nagtala ka ng bill ng cellphone at kailangan mong pumili ng account o kategorya para dito. Kung hindi ka nakakakita ng kategoryang pipiliin na pinakamahusay na tumutugma sa telepono o cellphone, madali mong ma-type ang bagong pangalan ng account o kategorya at matiyak na mayroon itong mga tamang setting. Mayroong pangunahing option. Kapag na-click mo ang bago na button at tumingin sa mga option ng customer, ang invoice ay upang lumikha ng isang bagong invoice ng customer na hindi pa nababayaran. Ginagamit lang ang receive payment kung mayroon ng invoice sa QuickBooks at nakakatanggap ka ng bayad o magagamit ito kung tumatanggap ka ng deposito. Ang sales receipt ay upang itala ang isang benta na naganap na at nabayaran ng buo. Ngayon tingnan ang WAR na pangunahing mga option sa mga option ng supplier. Ang expense ay ginagamit upang itala ang isang gastos o asset na ganap na nabayaran at hindi ka gumamit ng tseke. Ang ibig sabihin ng tseke ay bumili ka ng gastos o asset at gumamit ka ng tseke. Ginagamit ang bill kapag nakatanggap ka ng bill at hindi mo ito binabayaran ng buo. Maaaring gamitin ang pay bills para magbayad ng bill na nailagay na sa QuickBooks. Pinapadali ng QuickBooks na mahanap ang isang nakaraang entry. I-click ang button na paghahanap at makikita mo ang pinakabagong entry. I-click lamang ang entry na kailangan mo at sa sandaling makita mo ito, gawin lang ang mga kinakailangang pagbabago dito. Maaari mong baguhin ang isang petsa, isang halaga o anumang detalye na makikita mo sa screen at pagkatapos ay maaari mo itong isave. Sa ibaba ng bawat entry ay isang higit pa na button. Pinapadali ng Fiba item na ito ang buhay. Kopyahin ang isang entry kung mayroon kang isa pang katulad na entry na gagawin. Ang void at entry para panatilihin ito sa system ay maaaring ipakita bilang voided. Aalisin ng delete ang entry mula sa lahat ng pangunahing view. Ipinapakita sa amin ng transaction journal ang mga debit at credit na nangyayari sa background. Ipapakita sa amin ng kasaysayan ng pag-audit ang anumang mga pagbabagong ginawa sa entry. Upang ibuod ang ikatlong klase, nagsasanay kami sa paggawa ng maraming mga entry at nagsasanay kami sa pagsasaayos ng mga entry. Dapat kang maging mas komportable sa paggawa ng mga entry at maaari kang palaging pumunta sa iyong sample na kumpanya ng mag-aaral upang ulitin ang mga pagsasanay. Joke time. Ano ang gustong ehersisyo ng isang accountant? Gumagawa ng crunches, number crunches. Iyon lang para sa pagsusuri ng Klase 3.